was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Manunumpa na o nanumpa na ang mga senador bilang impeachment court judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isang araw pagkatapos ang panunumpa ng Senate President bilang presiding officer. Naantala pa po yan kanina ng privileged speech ni Senator Bato de la Rosa bago ang mosyong i-dismiss ang impeachment complaint. At mula sa Senado, nakatutukla si Mav Gonzales. Mav? Emil Pia, dahil sa pagtatalo kung itutuloy o i-dismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, tuluyan na nga na-convene ngayong gabi ang impeachment court. At kani-kanina lamang ay nanumpa na ang senator judges. Pakinggan po natin ito. And entered into the records. May now request everyone to please rise. Raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. You may take your seats. Kagabi nauna nang manumpa si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. At ngayong araw naman nakaschedule na manumpa na rin yung 22 pang natitirang senador na uupo bilang senator judges. Pero bago ito ay nagkairingan pa yung mga senador dahil hindi raw nasunod yung napagkasundoan na schedule kagabi. Tumayo para magbigay ng privilege speech si Senador Bato de la Rosa na kaalyado ng mga Duterte, bagay na kinontra ng Senate Minority Bloc na magitan ng Senate President at sinuspindi muna ang sesyon para mag-usap ang mga senador. Pagbalik ng sesyon, pumayag na rin ang minority bloc na pagsalitain muna si De La Rosa. Pero sa dulo ng privilege speech ni De La Rosa, ipinabasura niya ang impeachment complaint kay VP Sara. Si Senador Risa Hontiveros, hiniling na manumpa muna sila bago pag-usapan ng iba pang issue. Ilang beses sinuspindi ang sesyon ng Senado dahil nagtatalo na ang mga senador. Sa isang punto, nagkainitin pa sina Senador Joel Villanueva at Robin Padilla sa session hall. Inawat sila ni na Senador Amy Marcos at Francis Tolentino. Sa huli, tila nag-backfire ang ginawa ni De La Rosa dahil ang desisyon ng Senate President, i-convene na ngayong araw ang impeachment court sa halip na bukas. Wala nang nagawa ang Duterte bloc. Nagyakapan din kalaunan sina Villanueva, Padilla at De La Rosa. Mabilis ang nagsuot ng robe ang mga senador. Alas 6:15 ng gabi, nanumpa na ang 22 senator judges. Constituted o buo na ngayon ang impeachment court. Pia, dahil bukas pa dapat i-convene ang impeachment court, ay bukas pa rin nakaschedule na magkaroon ng ceremonial na pagbabasa ng articles of impeachment yung House prosecutors, pati na rin yung paggawa nila ng kalendaryo at pag-i-issue ng summon sa bise. Pero dahil ngayong gabi nga ay na-convene na yung impeachment court, ay inaantabayan na natin kung gagawin na rin yung mga bagay na kaya nang gawin ngayong gabi. Samantala, sabi naman ni Senate President Cheese Escudero kanina, ay kahit nga ma-convene sila bilang impeachment court, ang mismong trial ay magsisimula pa rin sa 20th Congress. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzales. Bago pa makapanumpa si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer, pinagdebatihan muna sa plenaryo ng mga senador ang agad na pag-convene ng impeachment court kahit nakaschedule pa bukas. Nakatutok si Mav Gonzales.
chamber take their Matapos ang ilang oras na debate sa mosyon ng Senate Minority Bloc, nasimulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. I, Francis Cheese G. Escudero, Nanumpa na kagabi si Senate President Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. So may nagsasabi nga na itong pag-take na niya ng oath today, pag-constitute tomorrow is symbolic. But nasabi nga nung ibang mga senador na it's more than symbolic, di ba? Kasi once na ma-constitute yan, tuloy-tuloy na. Bago nito, pinagdebatehan sa plenaryo ang agad na pag-convene ng impeachment court, bagay na nakaschedule bukas pa, June 11. Pero ang mga senador, meron pang mga tanong. Pwede ba tayo magkaroon ng hearing na yung respondent ay hindi pa ready with her reply? Isa pang tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, sino ang re-resolba kung na-violate ba ng Kamara ang limit na 1 impeachment per year? Do we follow first the rules of the Senate or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense na na-violate ang Constitution sa 1 impeachment per year? Lawyers ko, hati din po eh. Sabi nung kalahati, hindi, dapat yung Senate kasi it's treated like any other legislative matter. Sagot ng Minority Bloc, pwede namang resolbahin ang mga issue pag convened na ang impeachment court. Pwede nating kunin at a later point in the impeachment trial. Ang unang gusto lamang i-activate ng motion ng minority leader ay sa pamamagitan nga ng motion niya to convene at this very moment. Iginiit naman ni Senador Robin Padilla na kaalyado ng mga Duterte na dapat sa Committee on Rules i-refer ang articles of impeachment. Sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin? Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito. Si Escudero bumaba na ng rostrum para sagutin ang ilang issue ng impeachment. Oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. Sinuspende muna ang sesyon at nagkaroon ng impormal na usapan ang mga senador habang naghahapunan. Sa huli, napagkasunduan ng mga senador na i-refer sa Committee on Rules ang articles of impeachment at panumpain si Escudero bilang presiding officer. Giit ni Escudero, walang naganap na caucus at wala ring botohan gaya ng lumabas sa ilang social media post. Kahit ano mangyari, magko-convene sa pananaw ko ang impeachment court. Walang caucus. Hindi ako papayag na mag-caucus at anumang pagpapasahan dapat pagdebatihan at pagbotohan sa plenaryo sa ngalan ng transparency kaugnay sa bagay na ito. Wala namang nagbago doon. At wala ring rason para magduda sino man na hindi mangyayari yung sinabi ko. Dagdag ni Escudero, sa 20th Congress magsisimula ang impeachment trial gaya ng dati ng schedule. Nasa bagong set ng mga senador na ang desisyon kung itutuloy nila ang paglilitis sa bise. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagkatensyon pa po kanina nang igiit ni Senator Bato de la Rosa na unahin ang kanyang privilege speech bago ang panunumpa ng mga senator judge. At mula sa Senado, nakatutok live si Maki Pulido. Maki? Ang napagkasunduan ng mga senador kahapon, Pia, ay alas 4 ng hapon ngayong araw. Manunumpa sila bilang mga miyembro ng impeachment court. Pero kakaumpisa pa lang nung session kanina ay may fireworks na, nagkainitan na. Gusto kasi ni Senator Bato de la Rosa na mag-privilege speech muna bago mag-oath-taking ang mga senador. Saglit na nagkasagutan dahil sabi ni Minority Floor Leader Coco Pimentel, teka lang, may napagkasunduan na kahapon. Sinuspindi ang session para mag-usap pa mga senador. Pagbalik, natuloy ang privilege speech ni Senator Bato. Yesterday that we agreed. This is a personal collective privilege. This is a privilege speech.
This is a privileged speech. This is not a privileged motion. So my motion is to execute and implement what was agreed upon yesterday. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. It was very clear yesterday that we agreed that before I take my oath as member of the impeachment court, I should have delivered my privileged speech. That's why I made it a precondition to my approval or to my agreement to the motions yesterday, provided let me first deliver my privileged speech. And very clear, it was agreed by the minority leader No, yesterday. Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath taking is not the convening of the court. Peace on the matter. Chair now recognizes Senator Bato de la Rosa. Ang punot dulo ng privilege speech ni Senator Bato, pinababasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang ginagamit na dahilan ni Senator Bato, constitutionally impaired daw ang ipinasa sa kanilang impeachment complaint dahil hindi sumunod ang House of Representatives sa sariling internal rules. Pinuna rin niya ang House of Representatives dahil last minute daw nito ipinasa ang impeachment complaint sa Senado, kaya't nawalan na rin ng oras ang Senado na dinggin ito. Ang mga argumento ni Bato halos kapareho ng petition for prohibition and certiorari na inihay ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Dapat ibasura ang 4th impeachment complaint na nakarating sa Senado kasi nilabag nito ang 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint. May naunang 3 impeachment complaint kasi na inihain sa Vice President. Si Bongo ang sumang-ayon sa motion ni Bato pero tumutol sina Senator Risa Ontiveros. Ang gusto ni Ontiveros, mag-oath-taking muna ang mga senator judges tulad ng usapan kagabi. Si Senator Joel Villanueva naman ang sabi ang impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Bato. Sa ruling ni Senate President Cheese Escudero, aaksyonan lang ito ng Senado bilang isang impeachment court. Sa isang impeachment court daw ito maaaring erase ni Senator Bato. Napabilis tuloy ang pag-convene ng Senado na bukas pa dapat gagawin. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Peace on the matter. Chair now recognizes Senator Bato de la Rosa. You may proceed, sir. An unfinished one. Pagkatapos na ibigay ni Senate President ang ruling na ang motion ni Senator Bato de la Rosa ay didinggin lamang ng isang impeachment court, sinuspinde saglit ng ilang minuto ang sesyon ng Senado para kunin ng mga senador ang kanilang mga robe at pagkabalik ay nag-convene na ang mga senador bilang isang impeachment court. Pia? Maraming salamat, Maki Pulido. Sa ibang balita, nahuli kamang tila karera sa kalsada ng 6 na bus sa Nueva Vizcaya, kaya pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kanilang kumpanya. Suspendido rin ang 15 nitong bus sa loob po ng 1 buwan. Nakatutok si Joseph Morong. Animoy nasa racetrack kung magkarerahan ang tinatayang 6 na mga bus ng GV Florida Transport Incorporated base sa video na naka-upload sa social media. Naka-fast forward ang viral video pero makikita pa rin kung paano mag-unahan ng mga bus. Ang ilang kinakain pa ang kabilang linya ng National Highway sa Dia de Cordon Road sa Nueva Vizcaya nang overtake pa ng isang pickup at isang kotse sa unahan. Sa investigasyon ng DOTR, LTO at LTFRB, 2 sa 6 na bus ang naplakahan. Biyaheng Sampaloc, Santa Ana, Cagayan ang isa, samantalang Baguio, Apayao naman ang isa pa. Di raw ito mapapalampas ng DOTR lalo't dati pa itong nagbabala sa mga pasaway sa kalye. Kala mo, ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Magagaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Kaya sinuspinde ng DOTR ang 15 bus ng Florida sa 2 ruta na ito at hindi ito pwedeng mamasada doon sa loob ng 1 buwan. The risk is there. Tsaka nagkakarere. Ngayon ako nakakita, 6 na bus na
nagkakarera sa kalye, bus ha, it's either loko-loko yung mga driver na yon, high, or lasing. Iniimbestigahan ng LTO kung sino-sino yung mga driver ng mga nagkakarerang bus at posibleng masuspinde ang kanilang mga lisensya. Ipapatawag na ng LTO sa June 13 ng Florida para hingin ang mga pangalan ng mga driver. Pinapadrug test na rin lahat ng mga driver ng kumpanya. Naglabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa Florida para pagpaliwanagin sa June 25. Ang pamunuan ng Florida humingi ng paumanhin. Taliwas daw sa standards ng kanilang kumpanya ang nakita sa video at ina-address na nila ito. Tiniyak nila sa publiko na prioridad daw nila ang kaligtasan ng publiko. Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. Apology not accepted. Paano kung may namatay doon? Noong 2014, nasangkot na sa aksidente ang Florida bus kung saan 14 ang patay at lampas 30 ang sugatan nang mahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province ang bus nito. Kasama sa namatay ang komedyanteng si Tado. Ayon sa LTFRB, nasa korte na ang usapin. Samantala, hinihikayat ng DOTR ang publiko na patuloy na i-report ang mga makukunan nilang mga pasaway sa kalye. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nasagip sa Pasig ang isang ginang at kanyang anak matapos silang pagbantaan ng kanyang asawa na may hawak pang kutsilyo. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Armado ng kutsilyo ang lalaki habang pinagbabantaan ng kanyang misis. Mabilis na rumisponde ang pulisya at unang iniligtas ang babae. Kasunod, ang kanyang mga anak. Pagkatapos, inakyat na ng mga pulis ang suspect sa ilalim ng kama. Halika na. Halika na. Basta, pong ka na. Tapon halika na, halika na. Halika na. Sumama ka na maayos. Wala mo kasalanan eh. Talikod mo. Sige po. Sumama ka na maayos ha. Nadakip ng pulisya ang lalaki. Ano mga ginagawa ko sa akin? Hindi wala na akong ginagawa. Wala na akong ginagawa sa iyo eh. Ayon sa Pasig Police, wala pang 5 minuto nang makaresponde raw ang kanilang mga tauhan sa lugar dahil naitawag din agad sa 911 hotline ang emergency. Pasok ito sa 5-minute police response na ipinatutupad ni bagong PNP Chief Nicolas Torre na alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy rin ang simulation exercises para maipatupad yan tulad ng ginawa ng Eastern Police District. Pinraktis ang gagawin kung may robbery hold-up. Bravo base, Bravo 206. 5 minutes will now commence. Sa kunwaring senaryo, agad nag-deploy ng mga pulis, nadakip ang kunwaring suspect at na-recover ang mga kunwari nakaw na gamit. Nadakip ang suspect at ang mga gamit na kanyang nakuha na ibalik agad sa biktima. Pero tanong ni Pasig City Mayor Vico Soto na sumaksi sa simulation, paano kung mangyari ito sa masisikip at matataong lugar? Kaya natin in 5 minutes. Di ba isa? Baka si Ma'am Luan, baka may suggest ka, yung looban talaga. Kaya nag-set up ng ganyang mga senaryo. Dapat yung mga looban para matesting natin. Bakanteng lote sa tabi ng City Jail. Una, masikip na area sa Barangay Pinagbuhatan. Pagkatapos ay sasabungan sa Barangay Santolan. Repeater base, Bravo 206. Repeater base, Bravo 206. Alarm 120. Alarm 120. Address. Tawiran Dulo, Santolan. Lahat narating ng pulis sa loob lang ng kulang 5 minuto. Ang pinaka-importante dito is yung deployment plan natin. Dapat nakalatag yung mga pulis natin para kung at any given time na merong call for police assistance, mabilis ang ating pulis. I-activate din ng City Hall ang mga security force ng mga barangay para makatubang ng pulisya. Procure ang LGU ng 19 units, 11 sa kanila. Kung may mga request pa sila sa LGU, kung kaya naman, agad-agad naman nating ibibigay po yung mga request na ito. Kung ano yung mga kailangan nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi tinantana na iba't ibang grupo ang Senado hanggang di nila sinisimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga protesta nila sa labas ng Senado, tinutukan live ni Mark Salazar. Mark?
Pia, kahit na nakakonvene na yung Senado bilang impeachment court, hindi pa rin lubusan ang pagdiriwang ng mga nagrarally dito sa labas, kahit na yan ang kanilang hinihingi. Sapagkat ito daw impeachment court na ito'y walang kumpiyansa para sa kanila. Kung ang tatalakayin lang naman ito ay yung pag-dismiss, imbis na litisin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maghapong nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado ang mga iba't ibang sektoral at progressive groups. Salitan lang ang kanilang pagdating simula pa kaninang alas 9 ng umaga. Ngayon marami ulit ang naipong grupo na gustong mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Sa labas ng Senado, naglatag ang mga rallyista ng sa tingin nila'y matitibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Yung confidential fund, ipaliwanag niya po kung paano nawala, paano ginastos. Hindi po ba yun ang unang hinahanap? I think si Vice President mismo ang bigay ng ebidensya eh. Yung pag-iwas na sagutin ang paratang sa kanya, maliwanag na ebidensya na yon na meron siyang ginagawang hindi maganda. Ngayong gabi naman ay magdi-vigil sa labas ng Senado ang mga grupong Tindig Pilipinas at Akbayan. Wala pa sa convict o acquit ang kanilang hinihingi sa Senado. Simulan lang daw at huwag patagalin ang pagsisimula ng impeachment trial bilang obligasyon nila ito sa saligang batas. Sa bawat araw po na kanilang sinususpinde at hindi pinoproseso ang trial ay mga araw at bawat oras din po na kanila din pong dinedenay ang aming mga karapatan, dinedenay ang aming hustisya. Tayo ay of course nangangamba na itong pagdiribol, pagdedelay ay sa dulo hindi na nila itutuloy at hindi papayag ang taong bayan na sila ay tatakas sa kanilang constitutional duty at obligasyon sa taong bayan. Si CBCP President Virgilio Cardinal David ay nagpaalala sa Senado ng tungkulin itong duminig ng impeachment complaint at hindi ito optional. Ang pag-delay at pag-dismiss sa impeachment trial daw ay pagtraidor sa konstitusyon. Nagpapatuloy ang prayer vigil ng mga grupong narito sa labas ng Senado at habang narito sila sa kabaan ng Jokno Boulevard ay patuloy na ang pag-deploy ng seguridad sa compound ng Senado. Mga private security, PNP mula sa Pasay, maging mula sa Philippine Navy. Pia. Maraming salamat, Mark Salazar. Bagaman hindi makikialam sa Senado, paniwala ni Pangulong Bongbong Marcos, maaaring itawid ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. What is the controversy? It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. Ipinauubaya na raw ng Pangulo sa Senado ang desisyon dahil yan ay kanilang tungkulin. Hanggang bukas na lamang ang sesyon ng Senado habang hanggang June 30 naman ang kanilang termino. Si Senate President Cheese Escudero, sinabi rin na ang pagsisimula ng impeachment trial mangyayari na sa 20th Congress. Sa 20th Congress na yan, dahil wala nang sapat na panahon ngayon, hindi namin kasalanan yan. Pinili ng House i-file yan sa mga huling araw, huling oras ng last day namin na alam nilang 2 linggo na lamang ang naiiwan. Trial will commence pag-resume na ng 20th Congress. I have not changed my position. I have not changed my statement. Tiklo sa Mandaue, Cebu ang lalaking gumagawa umano ng mga peking NBI clearance at iba pang dokumento. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hagip ng surveillance camera ng NBI Mandaue ang pagdating ng mga undercover agent na nagpanggap na seaman. Maya-maya lang, lumutang na ang target. Paglapit ng mga operatiba, hawak pa ng suspect ang perang ibinayad sa kanya, kaya mabilis siyang inaresto. Ayon sa NBI, ang modus ng suspect, gumawa ng mga peking government ID at dokumento, kasama na rito ang NBI clearance. Ito ay isang insulto sa aming institusyon, sa NBI.
na napapaliwala yung essence ng NBI clearance namin. Na-recover sa inarestong suspect ang mga pinekeng government ID at NBI clearance na ibinebenta ng kaliwaan. Ito ay posibleng gamitin sa mga scam, no? Sa ngayon, alam naman natin na ang daming mga kumakalat sa mga paglilinlang, no? Especially concerning economic crimes. So ito ang isa sa contribution ng NBI na ma-prevent ang pag-propagate itong mga klaseng kalokohan. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong na sa NBI Mandaue. We recommended for 6 counts of falsification. Ito ay binubuo ng 3 fake na NBI clearance forms. Tapos meron din tayong isang PhilHealth ID, meron din tayong BIR ID, no? At saka isang Marina Identification Card. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kasunod ng mga courtesy resignation, halos 30 miyembro ng gabinete ang mananatili pa rin sa kanilang pwesto. Nanumpa na rin ang iba pang appointees ng Pangulo. Kabilang po ang bagong Supreme Court Associate Justice. Nakatutok si Ivan Mayrila. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpanumpa sa kanyang kauna-unahang appointee sa kataas-taasang hukuman, si bagong Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. Bago na italaga sa Korte Suprema, si Villanueva naging hukom ng Las Piñas RTC Branch 255 noong 2002 at naging Court Administrator ng Supreme Court noong 2022. The appointment of our new justice will continue that trend and bring the departments of government even closer than before, and so that the function of government is smoother, better. Nanumpa na rin bilang bagong chairperson ng Commission on Higher Education o CHED, si Shirley Agrupis. 2024 na maging CHED Commissioner siya at bago nito'y naging profesor at presidente siya sa Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. Formal na rin inilipat ang liderato ng Securities and Exchange Commission sa bagong chairman at CEO na si Attorney Francis Lim. Ani Lim na pag-iiwanan na raw ang Pilipinas sa capital market kaya hamon niya sa mga kawani ng ahensya. Paigtingin pa ang kanilang trabaho sa SEC para mas mapadali ang pamumuhunan sa bansa. Mananatili namang National Security Advisor si Eduardo Año. Ayon po sa ating Pangulo, and I quote, Secretary Año has been doing or has been having to deal with health issues ever since the time of the pandemic. However, he has kindly agreed to stay on in the NSC as he feels. And the President agrees, our President agrees that he can continue to do the fine job he has been doing. Halos 30 kalihim sa Marcos Cabinet ang inanunsyong mananatili sa kanilang mga pwesto kasunod ng pagsusumite ng courtesy resignation. Pero regular pa rin ang performance review ng kanyang gabinete, kaya maaaring may mapalitan anumang oras. And titignan natin yung mga target ba natin, naabot ba natin on a quarterly basis. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area na lumakas at isa na ngayong bagyo. Pero pinalalakas po nito ang habagat na nagdulot ng kabi-kabilang baha at daluyong sa Mindanao. Nakatutok si Salima Refra. Animoy naging talon o waterfall ang gilid ng kalsada sa bahagi ng Barangay Lintangan sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Kasunod yan ang naranasang malalakas sa pag-ulan doon. Ilang motorista tuloy ang naantala ang biyahe. Tila ilog naman ang tinawid ng ilang sasakyan sa Barangay Pangian. Nasira na kasi ng baha ang ginawang detour road sa lugar. Ang ilang residente nga, nilakad na ang baha, makatawid lang. Sa Barangay Lipuno, malalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsada na inalis na ng mga otoridad. Sa Zamboanga City naman, nakaranas ng halos lagpas taong baha nitong Sabado, gaya sa Barangay Kabatangan. Sa Barangay San Jose Guso naman, hanggang bewang ang baha na meron pang sawa. Nahuli na ito pero wala pang detalye kung na-turn over sa mga otoridad. Binahari ng Barangay Ayala. Gayon din ang harap ng tanggapan ng City Environment and Natural Resources o CENRO sa Barangay San Roque.
Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat na pinalakas ng low pressure area ang mga pagbaha sa Zamboanga City. Ang LPA nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility bago lumakas at naging bagyo, pero wala na itong epekto sa bansa. Ayon naman sa CDRMO, umabot sa mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng pagbaha mula sa 15 mga barangay ng lungsod. Marami na sa kanila ang nakabalik sa kani-kanilang bahay. Sa Tawi-Tawi, mga palutang-lutang na tabla at kahoy ang sinalba ng mga taga Panglima Sugala. Nasa 9 na bahay kasi o stilt houses ang nawasak ng storm surge o daluyong kahapon. Sa tala ng MDRMO, 4 na barangay sa bayan ang naapektuhan ng storm surge na dahil anila sa epekto ng habagat. Wala namang nasugatan sa insidente pero 9 na pamilya ang inilikas. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, update tayo sa bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ano kayang epekto niyan sa lagay ng panahon sa bansa? Iati dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, posible pong lumakas pa ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya maaaring lumakas din ang epekto ng habagat. 2:00 ng madaling araw kanina nang maging bagyo po itong minomonitor natin na low pressure area. Huli po yung namataan ng Pag-asa. Yung pong sentro nito, 610 kilometers kanluran po yan ng Iba, Zambales. Hindi ito binigyan ng local name dahil sa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility, naging bagyo. Pero sabi ng Pag-asa, bagamat maliit pa ang tsansa sa ngayon, hindi pa rin inaalis ang posibilidad nitong pumasok o gumilid ulit dito sa ating PAR. Kung pumasok man ulit yan, unang bagyo ito ng taon sa Pilipinas at tatawaging bagyong Auring. Kung hindi naman magkaroon ng re-entry o hindi na po yan tuluyang pumasok ulit dito sa PAR, ito po ay sunod naman tutumbukin ang Vietnam o kaya naman po ang southern portion ng China. Posible rin lumakas pa ito lalo at kapag nangyari po yan, mas palalakasin din po nito yung hanging habagat. Kapag po kasi lumalakas ang isang bagyo ay lumalakas din yung epekto o paghatak po niyan dito sa hanging habagat. Sa satellite image po natin, kita po yung mga makakapal na kaulapan dahil po yan sa habagat. At yung mga kaulapan na yan ang magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa Luzon, lalo na po sa hapon. Mula po yan sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin po dito sa may Southern Luzon kasama ang Calabarzon, Mimaropa, ganun din ang Bicol Region. Inaasahan po natin mas malalakas po ang ulan, halos buong Luzon na po yan, kaya ingat po sa banta ng baha o landslide. Sa mga taga Metro Manila naman, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan bukas. Pwedeng meron na sa umaga o bago po magtanghali sa ilang lungsod po yan at halos buong Metro Manila na po pagsapit ng bandang hapon. May mga tsansa rin po na maulit yung mga pag-ulan sa gabi kaya maging handa po sa mga posibleng pagbaha. Muli po mga kapuso, pwedeng may mga pagkakataon na mawawala saglit yung mga pag-ulan pero posibleng bumuhos po ulit yan pagkatapos ng ilang oras. Para naman sa Visayas, kalat-kalat na ulan po ang inaasahan sa umaga pero sa hapon malawakan na po yung mga pag-ulan. Inaasahan po natin may mga malalakas sa ulan, Samar and Leyte provinces, ganun din dito sa may Cebu, Bohol at Western Visayas. Bago magtanghali naman, may mga panaka-naka ng ulan. Dito po yan sa ilang bahagi ng Mindanao. Mas malaking bahagi na po ng Mindanao ang uunanin sa hapon. Kasama dyan, ito nga Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargel, Barm at ilang bahagi po ng Caraga at ng Davao Region. Base naman sa latest heavy rainfall outlook ng Pag-asa, may katamtaman hanggang malalakas sa ulan bukas. Dito po yan sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at pati na rin sa Palawan. Bukas po ng hapon hanggang sa Huwebes, mas madadagdagan na po yan. May mga lugar na po nakabilang dyan ang Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan at Antique. Ito po moderate to heavy rains habang heavy to intense rains naman sa may Zambales, Bataan at ganoon din po dito sa may Occidental Mindoro. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Handa na ang House Prosecution Panel para iharap sa Senado bukas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Sinagot din nila ang mungkahing tapusin ang impeachment trial sa pagsasara ng 19th Congress sa June 30. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ikinatuwa ng Kamara ang panunumpa ni Senate President Chis Escudero kagabi bilang presiding officer ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. The House of Representatives welcome this development. Ginalaw na po ang baso. Very happy that the oath-taking has pushed through. We've been waiting for it for a long time. Handang-handa na ang House Prosecution Panel para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado bukas. Katunayan, 5 oras daw nag-practice ang mga prosecutor nitong Lunes ng pagbabasa ni Prosecutor Jervy Luistro ng Articles of Impeachment at pagsagot sa mga posibleng tanong ng mga senador. May tugon din sila sa resolusyong inihain ni Senador Robin Padilla, kaalyado ni Duterte, para patayin na ang impeachment complaint na ipinarating ng Kamara sa Senado. Senator Padilla has to maybe review the Constitution. Maybe some of his advisors should advise him on constitutional law, and that you cannot kill an impeachment by mere resolution. Sagot naman nila sa inihaing resolusyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na tapusin ang impeachment trial sa pagsasara ng 19th Congress sa June 30. Not acceptable for the simple reason that it will deny due process to both sides. We have numerous, voluminous documents or evidence to present. Giit nila, pwedeng tumawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress gaya ng binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakalagay naman sa konstitusyon ay to try and decide. Hindi naman sinabi doon kung anong Congress ang magdi-decide. Ang sinasabi simulan at tapusin at magbigay ng desisyon ang Senado. I won't say it's a softening of his stance, but maybe these two things can be reconciled. Wala ring epekto ang biyahe ng bise papuntang Malaysia para umano daluhan ng Philippine Independence Day celebration doon ng mga OFW. I believe the impeachment rules meron naman siyang nakalagay kung paano ang pag-serve at notify sa accused. Dinepensahan din ni Abante ang Kamara sa paninisi ni Escudero sa tila mabagal nitong aksyon sa mga impeachment complaint noon. I believe the House of Representatives did its job in a timely and decisive manner. Ang role ng House of Representatives is to receive the complaint, to verify the complaint as to its form, substance, and grounds, to make sure that it will be properly passed by the correct number of members of the House of Representatives, and it will be transmitted to the Senate. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinawalang sala ng korte ang drag personality na si Pura Luca Vega sa isa niyang kaso halos 2 taon matapos ang kontrobersyal niyang pagtatanghal sa awiting Ama Namin. Ipinagpapasalamat yan ni Pura Luca sa kanyang post online. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang nag-viral at pinag-usapang performance ng Pinoy drag queen at social media personality na si Pura Luca Vega noong 2023 na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong matapos umani ng pambabatikos mula sa iba't ibang personalidad at mga grupo. Pero matapos ang halos 2 taon, inabsuelto ang drag performer. Base sa 20 pahinang desisyon ni Manila RTC Branch 184 Judge Charina Zamonte Villanueva, bigo ang prosekusyon na patunayang nilabag ni Pura Luca o Amadeus Fernando Pahente sa tunay na buhay ang Article 201 ng Revised Penal Code at Anti-Cybercrime Law nang mag-perform ito ng nakabis Jesucristo at sumayaw sa saliw ng rock version ng Ama Namin. Bagamat nabigo ang prosekusyon na patunayang nagkasala si Pura Luca,
Pinaalalahanan siya ng huwes na maging maingat sa pagpili ng medium o paksa ng kanyang mga pagtatanghal bilang isang drug artist at isaalang-alang ang lipunang kanyang kinabibilangan. Hindi raw ito para pigilan ang kanyang karapatan o umayon sa nakararami, bagkus para ipakita umano ang kanyang malasakit sa komunidad, lalo na sa konteksto ng social media na madaling i-record, i-upload at ipalaganap. Ibinababalik din ng korte ang 72,000 pesos na piyansang ibinayad ni Pura Luca para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa isang pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ni Alex Irasga ng Hijos del Nazareno na isa sa mga nagkaso kay Pura Luca, iginagalang nila ang pasya ng husgado, pero nananatilian niya ang pag-asa nila na manaigang respeto at malawak na pangunawa sa mga banal na paniniwala at tradisyon. Patuloy daw nilang pinagsusumikapan na ipagtanggol ang kawastuhan ng pananalig kay Jesus Nazareno na dumaan sa paghihirap at ipinako sa krus para iligtas ang sanlibutan. Sasangguni raw sila sa kaparian at abogado sa posibleng susunod nilang hakbang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Binigyan ni Pangulong Marcos ng 48 oras ang Local Water Utilities Administration para imbestigahan ang kawalan ng tubig gripo sa palikuran ng ilang paaralan. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi basta-basta ang problemang tumambad kay Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin niya ang ilang eskwelahan sa Bulacan kahapon. Isang linggo na lang bago magpasukan, pero walang tubig gripo sa ilang palikuran ng mga paaralan. Ito ay usapin ng kalinisan, ng kalusugan, at ng dignidad ng ating mga estudyante. Paano sila makakapag-aral ng maayos kung ang mismong eskwelahan ay kulang sa batayang serbisyo? Kaya utos ng Pangulo sa Local Water Utilities Administration o LUWA, agad magsagawa ng investigasyon. Sino-sino ang may pananagutan? Bakit walang tubig? At paano ito'y maibabalik bago magbukas ng klase sa susunod na linggo? May 48 hours ang LUWA para magsumite ng initial na report. Siniguro rin ng Pangulo na hindi maisasantabi ang kapakanan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Responsibilidad nating tiyakin na may maayos na pasilidad, sapat na suporta para sa mga guro at sistemang gumagana dahil yan ang pundasyon ng isang ligtas, maayos at epektibong edukasyon. Sa Quezon City, isa rin sa tinututukan sa Brigada Eskwela ang kalusugan ng mga estudyante, lalo ngayong balik sa tag-ulan ang pasukan at tumataas na naman ang mga kaso ng dengue. Siyempre kahit nalinis natin ito, dapat po tuloy-tuloy kasi ang pinagmumulan po ng dengue ay stagnant water. Pinapayagan po silang magpantalon, magsuot ng matataas na at mahahabang medyas para po hindi sila directly exposed para po sa anumang uri ng insekto. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Tinukoy ng PIDEA ang international syndicate na Samgor bilang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong halaga ng shabu na nalambat sa mga dagat sa Luzon. Nakatutok si June Veneracion. Sako-sakong silyadong shabu ang naglutangan sa mga dagat na sakop ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Sur nito mga nagdaang araw. Mahigit 1 tonelada na ng shabu ang na-recover sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Based on the markings found on the recovered pituous drugs or shabu, dito makikita na parehas siya dun sa mga nakukuha dun sa grupong Samgor. And ito po ay nakuha natin base sa mga intelligence reports given by our foreign counterparts. Sabi ng PIDEA, ang Samgor na siyang nasa likod umano ng bilyong-bilyong pisong drug shipment ay isang malaking international crime syndicate na may control ng 40 to 70% ng drug market sa Asia Pacific. Samgor is a group operating within the Asia Pacific region. Medyo malaki ito and this is an umbrella organization na mayroong iba't ibang drug groups na connected po rito. Ang suspetsya ng PNP, may mga sako-sako pang shabu na hindi nare-recover sa dagat. Posible umanong inado dito sa iisang shipment na nagkaaberya. Ang tinitingnan natin dyan is ginagamit pa rin talaga ang Pilipinas bilang transshipment points at kung babagsak po dito sa atin yan, i-distribute din po yan even outside ng Philippines. Bilang pasasalamat, binigyan ng tig 100,000 piso ng Kapitolyo ng Bataan ang mga mangisdang nagsuko ng mga natagpuan nilang shabu sa dagat. May mga sako naman sila ng bigas mula sa PNP. Sabi ng PNP,
May inihahanda na ring pabuya ang mga Kapitolyo ng Pangasinan at Ilocos Sur sa mga nagsuko rin ng shabu mula naman sa kanilang mga probinsya. Imagine, a small portion lang po nito ay naibaba po sa komunidad. Ay napakalaki pong sakit ng ulo po ito sa ating kung ito po ay kumalat po sa ating mga barangay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-iisipan na rin maglagay ng kamera sa Chino Rosas Avenue para hulihin ang iligal na pumaparada at nagnenegosyo sa mga bangketa. Sinuyod din nila ang mga pangunahing lansangan para sa clearing operations. Nakatutok si Oscar Oida. Napatakbo na lang ang ilang vendors sa may Pedro Hill sa lungsod ng Maynila nang mamataan ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force na nag-ooperate sa lugar. Ang mga vendor kasi sa bangketa na ipinwesto ang kanilang mga paninda. Bagay na di raw talaga pwede ayon sa MMDA. Mabuhay lane ang naturang kalsada kaya mahalaga ayon sa MMDA na laging matiyak na maluwag itong madadaanan. Alam naman po natin ang kanto po, ang corner ng mga kalsada, unang-una hindi po ito pwede dapat lagyan ng kung ano-ano mga structures, hindi po tayo pwedeng magtinda, lalo-lalo po ito po ay bangketa. So isa po yan sa mga tinugunan nating complaint ngayong umagang ito. Sa may UN Avenue naman, natikita na mga rider na nagpaparada sa mga bangketa. Kung tutuusin, may mga designated parking slots naman sa lugar. Pero meron pa rin daw talagang nangangahas na basta na lang pumarada kung saan-saan. Nang muli namang balikan ang Tramo Street sa may Pasay, inabutan ng MMDA ang mga iligal na nakaparada sa two-way na kalsada. Tuloy, ilang sasakyan ang nahatak. Dalawang linya na lang po ito. So what more kung nagkaroon pa po ng mga illegal parking on both sides. So napakadelikado, hindi lang po sa mga dumadaan po dito, mga kabataan, nakikita po natin, may eskwelahan din nga po sa kahabaan po ng tramo papuntang Arnaiz. So it's very important na malinis, maayos, safe po makakalakad. Ilang sasakyan din ang nato kaninang umaga sa GMA Network Drive. Pinasadahan din natin kanina ang Chino Rosas Extension, partikular yung boundary ng Makati at Taguig. At kapansin-pansing nagbalikan na naman ang ilang jeep na nag-illegal terminal sa lugar. Sa may kurbadang bahagi pa nga, kabilaan ng kalsada, pinaradahang muli. May mga establishmento namang di na umuukupa sa bangketa. Pero may ilan namang patuloy pa rin, gaya ng ilang vulcanizing shop na tila ginawa ng talyer ang bangketa sa kanilang harapan. For the end time, paulit-ulit na po natin binabalikan yan. But then again, siguro ang kailangan din po natin paitingin po dito is yung coordination and collaboration between the local enforcement and aside from that, the local government unit. Iniisip tuloy ng operasyon, baka pwede na rin magamit ang kamera sa panguhuli sa lugar. Siguro, titingnan po natin, depending on the technicalities, kung ano naman po ang magiging legal repercussions po dito. Dahil alam naman po natin ang NCAP, we are only limited sa mga major thoroughfares na kung saan control po ng MMDA. But then again, whether there's an NCAP or walang NCAP, ang mahalaga po dito, dapat sumunod po tayo sa batas trapiko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Balikan natin ang Senado para sa latest kaugnay ng pinagugulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto ng isang senador na ibalik ang reklamo sa Kamara. Meron ding tila nanugod ng kapwa senador. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Nagpapatuloy nga Emil itong pagdinig ng impeachment court dito sa Senado at pinag-uusapan pa rin yung motion para i-dismiss ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Bago makonvene ang Senado bilang impeachment court ay uminit nga ang eksena sa plenaryo matapos tila muntik sugurin ni Senador Robin Padilla ang kapwa-senador na si Joel Villanueva. Si Villanueva ang nagpanukala na agad ng i-convene ng Senado bilang impeachment court para mapag-usapan ng motion to dismiss ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Senador Padilla, ang usapan ay bukas pa i-convene ang Senado bilang impeachment court. Matapos ay mag-relax, dito na umilit ang ulo ni Senador Padilla. Pero matapos mag-rule sa Senate President Chis Escudero na marapat nang i-convene ang Senado bilang impeachment court, ay agad ding namang kinamayan ni Padilla si Villanueva at makikitang nagyakap ang dalawa.
Matapos namang makapanumpa ng mga senator judge, kapuna-puna na ilan sa mga senador ang hindi nakasuot ng robes ng impeachment judge. Yan ay sina Senador Padilla, Senador Cynthia Villar at Senador Amy Marcos. Ito'y matapos manumpa sila with reservations. Sa ngayon nga, pinag-uusapan ng mosyon ni Senador Bato de la Rosa na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. May question daw kasi ito ng jurisdiksyon. Ang naunang mosyon ni de la Rosa, sinigundahan ni Senador Bongo at sinabing ibalik muna ito sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa mga questioning legal. Ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Padilla sumang-ayon sa motion for dismissal dahil marami pa raw mas mahalagang panukalang batas na kailangang pag-usapan. Kakaresume lang email nitong pagdinig matapos ang medyo mahaba-habang suspicion at ngayon nga ay isa-isang nagbibigay ng kanilang mga opinion yung mga senator judges. Ang aabangan natin ngayon ay kung matutugunan ba yung motion ngayong gabi. Yan ang latest mula dito sa Senado. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Ivo Live, Encantadia! Narito ako ngayon sa loob ng kaharian ng Lereo kung saan makikita ang upuan ng hara ng Encantadia na minsang hinawakan ni Amihan. At sumunod sa kanya si Danaya Sanya Lopez na proud na maging bahagi ng biggest telefantasya ng GMA. 6 na araw na lang, masisilayan na raw ng Encantadix ang level up na production, wardrobe at CGI effects sa Encantadia Chronicles Sangre. Makichika kay Nelson Canlas. Maraming salamat po kasi kung hindi dahil sa Encantadia, baka wala po ako dito. Pero yan na kasi pasniya. Nagawa pang magbiro sa gitna ng pagiging emosyonal ni Sanya Lopez sa Grand Media Con ng Encantadia Chronicles Sangre nitong linggo. Puno raw ng pasasalamat si Sanya na naging bahagi siya ng biggest telefantasya at gagampanan ang iconic role ni Danaya, ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Ngayong ipapasa na niya ang pangangalaga nito sa anak na si Tera. Mensahe ni Sanya kay Bianca Umali, Kelvin Miranda, Angel Guardian, at Peita Silva, ang New Gen Sangre. Dahil nasa inyo na ang mga brilyante, kayo naman magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at sa iba pang mga kababayan. Ivo Live, Encantadia! Excited na raw si Sanya para sa Encantadix dahil simula sa Lunes, June 16, pina-level up na production, wardrobe at CGI effects ang mapapanood. Nakakatindig balahibo. Hindi siya simple. Siyempre, totoo yun, dugot pawis yung binigay ng bawat isa doon. Hindi lang sa mga artista, kundi yung buong production, yung buong team na gumawa ng mga CGI, lahat ng mga effects namin. And ang ganda, makikita mo, ibang level na talaga. Iba naman ang ibibigay sa atin ngayon 2025 ng Sangre. Sa ngayon, sa mga gustong mag-alas Sangre, masusubukan sa TikTok ang Encantadia Filter. Sinubukan ito ng dating tagapangalaga ng brilyante ng hangin na si Amihan Kylie Padilla. Si Sanya kaya? Actually, yes. Pero hindi ko pa inilalabas dahil suot ko na ang aking costume doon. So abangan nyo, guys. Bukod sa Encantadia Chronicles Sangre, marami pa raw dapat abangan kay Sanya. Kakatapos ko lang gumawa ng pelikula. Actually, mga pelikula, 2 na po yung natapos ko. 2 rin yung aabangan ninyo, bukod dito sa Sangre. Hindi rin daw niya malilimutan ang mag-give back sa kanyang fans, ang Sanya Warriors. Maraming salamat dahil 9 na taon na tayo. Kasi before din, nagawa na namin yung shooting naman. Shooting naman sa amin, as in gun. And then this time, sabi ko archery, since malapit na ulit ang Encantadia, makikita natin dito na meron nang gumagamit ng archery, which is played by Dea, si Angel Guardian. So, ako naman, sabi ko, why introduce natin yung archery sa mga Sanya Warriors din? Kasi it's fun din naman activities. And baka maging hobby din nila. Pero kahit busy sa kanyang career, may time ba ang ating hot Maria Clara to look for Crisostomo Ibarra? Lalo trending muli ngayon ang kanta ni Sanya na ni-release noong pang 2022. Kapag gusto naman talaga natin, we have time. Yes, may time naman. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Pia, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Emil Sumangil para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.